Hinahaplos ko ang gilid ng gintong burda sa lamesa. Tinitiyak na walang kahit isang lukot ang tilang sutla na gagamitin para sa marangyang handaan ni Doña Teresa. Ang bawat pag-ayos ko sa mga mamahaling plato ay katumbas ng bawat taon ng aking pananahimik bilang manugang sa mansyong ito. Isang buhay na binalot ng pagsisilbi at pagtitiis para sa lalaking inakala kong magiging kanlungan ko sa bawat bagyo. Pirmahan mo na ang kasunduang ito ng pag-amin sa utang, Francesca. Kung hindi mo gustong mabulok ang iyong ama sa bilangguan sa Vigan. Ang tinig ni Doña Teresa ay malamig pa sa hangin, nagmumula sa aircon ng malawak na silid aklatan. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang kahoy na gawa sa mahogany, na nagdulot ng isang matigas na tunog na tila bahodyat ng aking sariling hatol. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng mapanghusgang tingin mula nang pumasok ako sa kanilang pamilya, ay nakatitig sa akin ng walang kahit kaunting habag. Tumingin ako kay Mateo, ang aking asawa, na nakatayo sa may malaking bentana habang nakatingin sa labas, hawak ang baso ng mamahaling whiskey. Hindi niya kayang tignan ang aking mga mata. Ang kanyang mga balikat ay nakababa, larawan ng isang lalaking tuluyang sumuko sa kapangyarihan ng kanyang ina. "Han, please, just sign it," ang bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig at walang latoy. "Ito lang ang tanging paraan para maisalba ang kumpanya. Temporary lang naman ito. We need to protect the family name. Isipin mo naman ang hiya ng pamilya kapag nalaman ng publiko ang tungkol sa utang." "Temporary?" Dahan-dahan kong inulit ang kanyang salita habang naramdaman ko ang bawat hibla ng aking puso na unti-unting nagiging yelo. Gusto ng iyong ina na akuin ko ang krimen ng paglustay ng 50 milyong piso na siya naman ang nagpatalo sa sugal sa mga kasino sa Maynila. At sasabihin mo sa akin na temporary lang ito, Mateo? Humakpang palapit si Doña Teresa. Ang kanyang mga mamahaling diamante sa leeg ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ang kanyang muka ay puno ng pang-aapi at walang bakas ng kahit kaunting hiya habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang gipitin ako. "Huwag mong palakiin ang ulo mo, Francesca," ang sabi niya ng may mahabang tono. Ang bawat salita ay may lasong dala upang sirain ang aking tiwala sa sarili. "Sino ka ba bago ka napasok sa pamilyang ito? Isang simpleng anak ng guro sa probinsya. Ang pamilya ko ang nag-ahon sa inyo sa hirap. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mo mababayaran kahit maglingkod ka pa bilang alipin dito habang buhay. Kung hindi dahil sa amin, matagal lang sarado ang paaralan ng iyong ama. Pirmahan mo yan ngayon din o sisiguraduhin kong bukas na bukas ay kakanselahin ng bangko ang pautang sa inyong maliit na negosyo sa Vigan." Isang mahina at sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag sa aming usapan. Ang boses ng aming mayordoma ay narinig mula sa labas. Nagmamadali at puno ng kaba dahil sa pagdating ng mga kilalang panauhin sa mansyon. "Doña Teresa, dumating na po ang mga panauhin mula sa Senado. Hinahanap na po kayo sa labas." "Sabihin mo maghintay sila." Ang pasigaw na sagot ni Doña Teresa bago muling ibinalik ang kanyang mapanghusgang tingin sa aking mukha. "Ano pa ang hinihintay mo, Francesca? Pirmahan mo na yan para matapos na ang dula-dula ang ito. Huwag mo sirain ang gabi ng aking kaarawan dahil lamang sa iyong walang kwentang pride." Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo sa aking paligid. Ang tibok ng aking puso, na kanina pa mabilis dahil sa galit ay unti-unting kumalma, naging isang mabagal ngunit matatag na ritmo. Tumingin ako kay Mateo, ang lalaking nangako sa akin sa harap ng altar na poprotektahan ako sa bawat bagyo. Ngunit ngayon ay siya mismong nagbubukas ng pinto para sa aking kapahamakan. Nasilayan ko ang aking sarili sa nakalipas na 5 taon. Ang mga gabing ako ang nag-ayos ng kanilang mga gulo, ang mga araw na tiniis ko ang bawat pambabastos ni Doña Teresa dahil lamang sa pagmamahal. Lahat ng yon ay naglaho na ngayon. Ang aking luha ay natuyo na, pinalitan ng isang malamig at malinaw na katotohanan.
Sila ay mga lintano walang kabusugan, at kung hindi ko puputulin ang kanilang kapit, tuluyan nilang sisipsipin ang aking buhay. Nang walang anumang tunog ng galit, kinuha ko ang aking telpono mula sa bulsa ng aking mamahaling apron. Nagpanggap akong may tinitingnan na mensahe mula sa aking ama, ngunit palihim kong pinindot ang application na aking inihanda kagabi. Isang maliit na pulang ilaw ang sumindi sa screen, isang lihim na pag-record na direktang nagpapadala ng bawat salita ni na Doña Teresa at Mateo sa aking personal na cloud drive. Gusto ninyo ng pirma ko? Ang tanong ko, ang aking boses ay naging kasing lamig ng gabi sa vegan. Tumingin ako kay Doña Teresa, diretso sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko kailanman ginawa noon dahil sa aking paggalang. Namilog ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi inaasahan ang kawalan ng takot sa aking mukha. Kinuha ko ang gintong panulat na nakapatong sa ibabaw ng folder. Sa pamamagitan ng mabilis at matatag na mga daliri, inilagay ko ang aking pirma sa ilalim ng pahina. Ang bawat guhit ng tinta ay tila isang lagda para sa aking sariling kalayaan. Inihagis ko ang folder pabalik sa tapat ni Doña Teresa, na nagdulot ng isang matalas na kalasing ng mga mamahaling gamit sa ibabaw ng lamesa. Hayan ang pirma na gusto ninyo, ang sabi ko habang dahan-dahan kong tinatanggal ang aking apron at inilalagay ito sa ibabaw ng upuan. Ngunit tandaan ninyo ito, Doña Teresa. Ang bawat piso na nakasulat sa papel na yan ay magiging isang pako sa kabaong ng inyong karangalan. At ikaw, Mateo? Hinarap ko ang aking asawa na ngayon ay nakatingin na sa akin ng may halo ng takot at pagkabahala dahil sa aking biglaang pagbabago. Magsimula ka ng matutong mabuhay ng walang pera ng iyong ina. Ang bulong ko sa kanya habang nilalampasan siya patungo sa pinto. Dahil sa susunod na makita tayo, wala nang matitira sa pamilyang ito, kundi ang inyong mga pangalan na puno ng dumi. Lumabas ako ng silid-aklatan ng hindi lumilingon. Dumaan sa gitna ng mga marangyang panauhin nga walang kaalam-alam na ang kanilang pinaglilingkurang pamilya ay unti-unti nang nagigiba mula sa loob. Narinig ko ang mabilis at nagagalit na tinig ni Doña Teresa na tinatawag ang aking pangalan sa pasilyo, ngunit ang bawat salita niya ay naging bahagi na lamang ng hangin na aking iniwan. Bit-bit ang aking telepono na patuloy na nag-a-upload ng katotohanan. Naramdaman ko ang unang hakbang ng aking paglaya, habang ang tunog ng ulan sa labas ay nagsisimula ng sumabay sa aking paglakad patungo sa madilim na harden. Ang bawat butil ng alikabok sa sahig ng mansyon ay tila sumasaksi sa aking pagpapakumbaba. Noong unang araw pagkatapos ng komprontasyon sa silid-aklatan, pormal na ipinag-utos ni Doña Teresa na alisin sa akin ang lahat ng karapatan bilang may-ari ng bahay. Ako ang nag-aayos ng listahan ng mga bibilhin, ako ang naglilinis ng mga banyo, at ako ang nag-aayos ng mga kalat ng pamilya, habang ang mga dating katulong ay nakatingin sa akin ng may halo ng awa at takot. Hindi ako umiyak. Sa bawat oras na inuutusan ako ng aking binan na lumuhod upang punasang ang sahig ng sala, ginagawa ko ito ng may tuwid na likod at nakataas na no. Ang aking pananahimik ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang baluti habang pinagmamasdan ko ang bawat sulok ng kanilang imperyo. Ito ang nararapat sa isang hampaslupang magnanakaw, ang marahang parinig ni Doña Teresa habang naglalakad siya sa aking tapat. Sinasadyang tapakan ang basang bahagi ng sahig na katatapos ko lang linisin. Magpasalamat ka at hindi kita ipinapakulong agad, Francesca. Gawin mo ang trabaho mo kung ayaw mong mabulok ang ama mo sa vegan. Hindi ko siya sinagot. Ipinagpatuloy ko ang aking pagpupunas habang pinakikinggan ang tunog ng kanyang mga takong na lumalayo patungo sa harden. Sa ilalim ng aking tahimik na anyo, ang aking isip ay abala sa pagbuo ng isang mapa. Ang aking pangunahing layunin tuwing gabi ay ang paglilinis ng opisina ni Doña Teresa, ang tanghing lugar kung saan nakatago ang mga lihim na dokumento ng kumpanya. Tuwing sasapit ang ikalawa ng madaling araw, kapag ang buong mansyon ay nababalot na ng malalim na katahimikan, dahan-dahan kong binubuksan ang pinto ng kanyang opisina.
Hindi ko binubuksan ang mga ilaw. Tanging ang liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana ang aking gabay. Ang aking mga daliri ay may suot na manipis na guwantes habang binubuksan ko ang maruming basurahan sa gilid ng kanyang lamesa. Dito nagsisimula ang aking tunay na trabaho. Inilabas ko ang mga pira-pirasong papel na pinunit mula sa kanyang paper shredder. Sa loob ng 3 oras, matiyaga kong binuo ang mga piraso ng papel sa ibabaw ng sahig, na tila ba naglalaro ng isang mapanganib na laro ng puzzle. Nakatagpo ako ng mga resibo ng malalaking transaksyon mula sa mga kasino sa Maynila, mga patunay ng pagkatalo sa sugal na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ngunit ang pinakamahalagang natuklasan ko ay isang punit na papel na naglalaman ng mga numero ng account at isang pangalan ng bangko sa Switzerland, ang Alpha Trust International Bank. Sa ilalim nito ay nakasulat ang pangalan ng isang hindi kilalang tao, ngunit ang pirma sa ibaba ay malinaw na kay Doña Teresa. Kinuha ko ang aking telepono at palihim na kinuhanan ng litrato ang bawat nabuong dokumento. Ang bawat pag-click ng aking kamera sa dilim ay tila isang dahan-dahang pag-ukit ng hustisya. Maingat kong ibinalik ang mga punit na papel sa basurahan, tinitiyak na walang anumang bakas na magpapakita na may ginalaw ako. Isang gabi, habang tinatapos ko ang pag-upload ng mga bagong ebidensya sa aking nakatagong cloud folder, narinig ko ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa pasilyo. Mabilis kong itinago ang aking telepono at kinuha ang basahan upang magpanggap na nagpupunas ng gilid ng bintana. Bumukas ang pinto at iniluwa si Mateo. Mabaho siya sa amoy ng alak, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at takot. Umiwas siya ng tingin nang makita niya ako sa dilim. Han, ang tawag niya. Ang kanyang tinig ay nanginghinig at may bahid ng pagsisisi. Bakit tising ka pa? Bakit ikaw ang naglilinis dito? May mga katulong naman tayo. Inutusan ako ng iyong ina, ang sagot ko. Ang aking boses ay walang anumang emosyon habang nakatitig sa kanya. At bilang isang mabuting asawa, sinusunod ko ang utos ng pamilyang nagligtas sa aking ama. Humakbang siya palapit. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay, ngunit dahan-dahan kong iniatras ang aking bisig. Isang pait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. I'm sorry, Francesca. I'm so sorry. Ang bulong niya, habang ang isang luha ay pumatak sa kanyang pisingi. Wala akong magawa. Kailangan nating gawin ito para sa kumpanya. Sabi ni Mom, temporary lang talaga ang lahat. Kapag natapos na ang krisis na ito, ibabalik namin ang lahat sa iyo. Huwag kang mag-alala, Mateo. Ang mahina kong sabi, habang pinupunasan ko ang dumi sa aking guwantes. Alam ko kung ano ang nararapat kong makuha. At sisiguraduhin kong walang matitira kahit isang sentimo na hindi ko mababawi. Hindi niya naintindihan ang kahulugan ng aking mga salita. Inakala niyang ako ay sumuko na sa kanyang pamilya. Humakbang siya paatras, tumango ng mahina, at lumabas ng silid nang hindi na muling tumingin sa akin. Ang kanyang kahinaan ay lalo lamang nagpatatag sa aking pasya na tapusin ang laban na ito ng mag-isa. Bumalik ako sa aking maliit na silid sa likod ng kusina nang magsimula ng sumikat ang araw. Inilagay ko ang aking telepono sa ibabaw ng lamesa at binuksan ang aking email upang suriin ang huling mensahe. Isang hindi kilalang nagpadala ang lumitaw sa aking inbox na may paksang walang nakasulat. Binuksan ko ang kalakip na file. Naramdaman ko ang biglang padhinto ng daloy ng dugo sa aking mga ugat. Ang larawan sa screen ay malinaw na nagpapakita kay Mateo, ang aking asawa, na may hawak na baso ng alak habang nakangiti sa isang magandang babae na may suot na mamahaling pulang damit sa loob ng isang pribadong silid sa isang mamahaling hotel sa Makati. Ang babae ay si Bianca, ang anak ng sikat na may-ari ng bangko na madalas banggitin ni Doña Teresa. Ang kanilang mga katawan ay magkalapit
at ang kamay ni Mateo ay nakalagay sa baywang ng babae, habang dahan-dahan silang naglalakad patungo sa loob ng silid. Nakatitig lamang ako sa screen ng aking telepono, habang ang liwanag ng umaga ay unt-unting sumisira sa kadiliman ng aking silid. Walang luha na pumatak sa aking mga mata. Ang huling bahagi ng pag-ibig ko para kay Mateo ay tuluyan ng natunaw. Pinalitan ng isang matalas at walang kamatayang galit na handang sumira sa lahat ng humarang sa aking daan. Ang hangin sa loob ng mansion ay nababalot ng amoy ng mamahaling pabango at pagkukunyari. Ngayong gabi, nag-organisa si Doña Teresa ng isang pribadong pagtitipon para sa mga piling kasosyo sa negosyo. Ngunit ang tunay na layunin ng gabing ito ay ang formal na pagpapakilala kay Bianca sa kanilang sirkulo. Bilang tagapangasiwa ng mga gawaing bahay, ako ang naatasang magsilbi ng mga inumin at pagkain sa mga panauhin. Hawak ko ang pilak na tray na naglalaman ng mga mamahaling baso ng alak habang naglalakad ako sa gitna ng mga taong abala sa pag-uusap tungkol sa yaman at kapangyarihan. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doña Teresa kasama si Mateo at si Bianca. Suot ni Bianca ang isang pulang damit na gawa ng sikat na dinesenyo, at ang kanyang mga diamante ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Si Mateo ay nakatayo sa kanyang tabi, mukhang hindi mapalagay, ngunit pilit nang ngumingiti upang pasayahin ang kanyang ina. Narito ang ating tagapagligtas, ang narinig kong anunsyo ni Doña Teresa sa kanyang mga kaibigan, habang hawak ang kamay ni Bianca. Kung hindi dahil sa pamilya ni Bianca, hindi natin makakamit ang bagong tagumpay ng ating kumpanya. Sila ang nagbigay sa amin ng bagong lakas. Humakbang ako palapit sa kanilang grupo upang mag-alok ng inumin. Nang makita ako ni Bianca, isang mapang-asar ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sinadya niyang harangan ang aking daan, habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa ng may matinding pambabastos. Is this the kind of service you have here, Doña Teresa? Ang malakas na tanong ni Bianca, sapat upang marinig ng mga nakapaligid sa amin. Amoy sibuyas at murang mantika ang katulong ninyo. It's ruining the scent of my perfume. Isang mahinang tawanan ang sumunod mula sa mga kaibigan ni Doña Teresa. Ang aking biyenan ay nagumiti ng may kasamaan, tila ba nagtagumpay sa kanyang layunin na ipahiya ako sa harap ng lahat. Oh, don't mind her, Bianca, ang sagot ni Doña Teresa ng may mapang-aping tono. Siya lang ang ating residenteng may utang na nagbabayad ng kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Just let her do her job. Hindi ko hinayaang may manginig kahit isang kalamnan sa aking mukha. Tumingin ako ng diretso kay Bianca, pinanatili ko ang aking tuwid na tayo at ang aking boses ay naging banayad, ngunit puno ng matalas na kahulugan. Ipagpaumanhin ninyo, Miss Bianca, ang sabi ko ng may malamig na ngiti. Inihanda ko ang inuming ito ng eksakto sa inyong panlasa. Alam ko kung gaano ninyo kagusto ang mga bagay na pagmamay-ari ng iba. Sana ay magustuhan ninyo. Namilog ang mga mata ni Bianca sa gulat. Hindi inaasahan ang aking mabilis at matalas na sagot. Bago pa siya makapagsalita, ay dahan-dahan na akong tumalikod upang magtungo sa kusina. Iniwan ko silang nagbubulungan sa aking likod. Sa loob ng kusina, hinarang ako ni Marisol, ang aking kamag-anak na kilala sa pagiging tsismosa. Hawak niya ang isang baso ng katas ng prutas, habang ang kanyang mga mata ay nananaliksik sa aking reaksyon. Francesca, naririnig mo ba ang pinag-uusapan sa labas? Ang bulong ni Marisol, ang kanyang boses ay puno ng wad na pag-aalala. Sinasabi nila na inihahanda na ni Doña Teresa ang mga dokumento ng kasal ni Mateo at Bianca para sa susunod na buwan. Babayaran daw ng ama ni Bianca ang lahat ng utang ng pamilya kapag naikasal na ang dalawa. Ano nang mangyayari sa'yo? Hayaan mo silang mag-usap, Marisol. Ang sagot ko habang inaayos ko ang mga baso sa lababo. Ang mabilis na pagmamadali ay madalas na nagdadala ng kapahamakan. Sa aking isip, alam kong may mali. Bakit ang isang mayamang tulad ni Bianca ay nagmamadaling maikasal kay Mateo
na alam namang may asawa pa. May mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang pagmamadali at sisiguraduhin kong malalaman ko yon bago sila magtagumpay. Pagkatapos ng pagtitipon, umakyat ako sa aming silid upang ihanda ang aking mga gamit. Doon ko natagpuan si Mateo na nag-iisa, sinusubukang ayusin ang kuwelyo ng kanyang polo sa harap ng salamin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay maputla dahil sa labis na pag-inom. Humakbang ako palapit sa kanya mula sa likod. Nang makita niya ang aking refleksyon sa salamin, natigilan siya. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagtanong tungkol sa larawang natanggap ko sa aking email. Sa halip, dahan-dahan kong inabot ang kanyang kuwelyo at inayos ang kanyang kurbata. Naramdaman ko ang panghinginig ng kanyang katawan habang ang aking mga daliri ay dumarampi sa kanyang leeg. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata sa pamamagitan ng salamin. Napakagwapo mo ngayong gabi, Mateo. Ang bulong ko. Ang aking boses ay walang anumang init. Siguraduhin mo lang na kapag ibinenta mo ang iyong sarili para iligtas ang iyong ina, makukuha mo ang pinakamataas na halaga. Dahil kapag lumabas ka sa pintong ito kasama siya, huwag mo nang isipin na makakabalik ka pa sa akin. Francesca, it's not what you think. Ang nanginginig na pakiusap ni Mateo, sinubukan niyang hawakan ang aking mga kamay, ngunit muli akong dahan-dahang lumayo. Ginagawa ko lang ito para sa ating hinaharap. Ang hinaharap mo ay kasama ng iyong ina, Mateo. Ang sa akin ay nagsisimula na ngayon. Ang huli kong sabi bago ako lumabas ng silid. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo patungo sa hagdanan, narinig ko ang mga pabulong na boses mula sa balkonahe sa dulo ng koridor. Huminto ako sa likod ng malaking haligi upang makinig. Sina Doña Teresa at Bianca ang nag-uusap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sigurado ka bang hindi magiging problema ang babaeng yan? Ang tanong ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng inis. Naiinip na ang aking ama sa pagsasama ng ating mga kumpanya. Isang mahinang tawa ang pinakawala ni Doña Teresa. Isang tunog na puno ng kasamaan at kawalan ng awa. Huwag kang mag-alala, iha. Sa susunod na buwan, ang hampaslupang yan ay magiging isang masamang alaala na lamang. May nakahanda na akong plano para palayasin siya nang walang kahit isang duling. Nanatili akong nakatayo sa dilim, habang ang aking mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa hawakan ng baso ng alak na aking dala. Dahan-dahan kong inilapag ang baso sa ibabaw ng maliit na lamesa sa pasilyo. Iniiwan ito doon nang walang anumang tunog, habang ang aking isip ay nagsisimula ng bumuo ng isang bagong plano para sa kanilang pagbagsak. Sa mundong ito, kapag pinaliligiran ka ng mga kaaway, madalas mong hanapin ang kanlungan sa mga taong inakala mong kakampi. Si Clara ang aking matalik na kaibigan mula pa noong bata kami sa Vigan. Siya ang tanging taong nakakaalam ng aking mga plano, ang tanging taong pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim habang tinitiis ko ang bawat pang-aapi sa mansyong ito. Nagtagpo kami sa isang maliit at tahimik na kapihan sa labas ng lungsod upang ihanda ang huling bahagi ng kaso laban kay Doña Teresa. Ipinakita ko sa kanya ang aking laptop, kung saan nakaimbak ang lahat ng ebidensya ng korupsyon ng aking biyenan sa isang ligtas na cloud server. Nasa akin na ang lahat, Clara, ang bulong ko, habang ipinapakita ang mga dokumento ng bangko at mga resibo ng sugal. Kapag isinumite ko ito sa korte sa susunod na linggo, hindi na makakataka si Doña Teresa. Malilinis ko rin ang pangalan ng aking ama. Hawak ni Clara ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng luha at pag-aalala. Hinawakan niya ako ng mahigpit at niyakap ako ng matagal, isang yakap na inakala kong tanda ng tunay na pagmamahal ng isang kaibigan. Proud na proud ako sa iyo, Francesca. Ang gulong ni Clara habang nakayakap sa akin. Napakalakas mo. Huwag kang mag-alala. Palagi akong nasa tabi mo. Ngunit sa sandaling iyon, habang ako ay nagtungo sa banyo upang maghugas ng aking mga kamay, iniwan ko ang aking telepono at laptop sa ibabaw ng lamesa.
Hindi ko alam na ginamit ni Clara ang pagkakataong iyon upang ilagay ang isang lihim na spyware sa aking aparato. Isang keylogger na mabilis na kumuha ng aking password at decryption key ng cloud server. Pagkalipas ng ilang oras, sa isang madilim na sulok ng botanical garden ng mansyon, nakatayo si Clara sa harap ng isang mamahaling itim na sasakyan. Bumaba ang bintana nito at iniluwa ang mukha ni Doña Teresa. Ang mukha ni Clara ay maputla at puno ng takot, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniabot ang isang maliit na flash drive na naglalaman ng aking mga password. Ito na po ang lahat. Ang nanginginig na sabi ni Clara. Siguraduhin ninyo pong babayaran ninyo ang huling bahagi ng operasyon ng aking ina sa ospital. Isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Teresa habang inaabot ang flash drive at nag-abot ng isang makapal na sobre ng pera. Huwag kang mag-alala, Clara. Ang malamig na sabi ni Doña Teresa. Ginawa mo ang tamang desisyon. Mas mahalaga ang buhay ng iyong ina kaysa sa katapatan sa isang kaibigang wala namang maitutulong sa iyo. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking silid upang i-upload ang huling bahagi ng mga dokumento ng kumpanya. Binuksan ko ang aking laptop at inilagay ang aking account. Ngunit sa halip na ang aking dashboard ang lumitaw, isang pulang babala ang sumisid sa screen. Access denied. Account permanently deleted. Sinubukan kong ilagay ang aking mga backup key, ngunit ang bawat pagsubok ay nagdala lamang ng parehong resulta. Ang server ay tuluyang nabura at ang lahat ng aking ebidensya na pinaghirapan kong ipunin sa loob ng maraming buwan ay naglaho na tila bausok. Naramdaman ko ang biglaang panlalamig ng aking buong katawan, mula sa aking mga daliri patungo sa aking puso. Mabilis akong nagtungo sa banyo upang buksan ang gripo. Hinayaan kong umagos ang tubig ng malakas upang takpan ang anumang tunog na aking gagawin. Humawak ako ng mahigpit sa gilid ng malamig na marmol na lababo, habang ang aking buong katawan ay nanginginig dahil sa sakit ng pagkakanulo ng tanging taong pinagkatiwalaan ko. Ang mga luha na matagal kong pinigilan ay dahan-dahang pumatak. Ngunit, pagkalipas ng eksaktong 1 minuto, pinatay ko ang gripo at hinugasan ang aking mukha ng malamig na tubig. Nang tumingin ako sa salamin, ang aking mga mata ay wala ng bakas ng luha. Ang pait ay tuluyang pinalitan ng isang matigas na determinasyon. Naalala ko ang isang kakaibang mensahe na pumasok sa telepono ni Clara kanina habang kami ay magkasama. Isang abiso ng pagpapadala ng pera mula sa isang hindi kilalang tao. Ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Isang mabilis at malakas na pagkatok sa pinto ng aking silid ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos sa labas ay nagpahiwatig na hindi lamang ito ordinaryong katok. Binuksan ko ang pinto at iniluwa nito ang 3 armadong pulis kasama si Doña Teresa na nakatayo sa kanilang likod ng may mapang-aping ngiti. Si Mateo ay nakatayo rin sa likod, mukhang naguguluhan at takot. Francesca Valeriano, ang sabi ng nangungunang pulis habang ipinapakita ang isang opisyal na dokumento. Inaaresto ka sa kasong malakihang pagnanakaw ng pondo at pag-iwas sa buwis ng kumpanya ng pamilya Valeriano. Mayroon kaming warrant of arrest na nilagdaan ng korte. Tumingin ako kay Doña Teresa, na ngayon ay dahan-dahang lumapit sa akin at bumulong ng may matinding kasamaan habang ang mga pulis ay nagsisimulang hawakan ng aking mga kamay. Sinasabi ko sa'yo, Francesca, sa pamilyang ito, ako ang batas. At ikaw ay isang hampas lupang magtatapos sa dilim. Narinig ko ang mabibilis na yabag ng mga paa ng aking ama mula sa pasilyo. Ngunit huli na ang lahat upang pigilan ang kanilang ginagawa habang ang tunog ng mga bakal na posas ay dahan-dahang sumasara sa aking mga kamay sa ilalim ng madilim na liwanag ng mansyon. Ang kahihiyan sa harap ng publiko ay ang paboritong armas ng mga taong walang tunay na danggal. Sa loob ng bulwagan ng presinto, sa harap ng ilang mamamahayag na palihim na ipinatawag ng aking biyenan, formal na inihayag ni Doña Teresa ang aking pagpapatalsik sa kumpanya at sa kanilang pamilya.
Ipinakita niya ang mga peking dokumento ng pagnanakaw ng pondo, habang tinatawag akong isang manggagamit na walang utang na loob. Nakatayo ako sa gitna ng silid. Pinaliligiran ng mga bulong ng mga tauhan ng kumpanya na dati ay yumuyuko sa aking tapat. Tumingin ako kay Mateo, umaasa na kahit sa huling pagkakataon ay magsasalita siya para sa katotohanan. Ngunit nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa kanyang mga bulsa. Hinahayaan ang kanyang ina na tapakan ang aking pagkatao. Sa sandaling iyon, tuluyan nang namatay ang anumang natitirang bahagi ng aking nakaraan. Dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, pinayagan akong pansamantalang makalaya matapos maasikaso ang aking piyansa. Pagbalik ko sa mansyon upang kunin ang aking mga gamit, natagpuan ko ang aking lumang maleta na nakatapon na sa labas ng malaking bakal na gate, basa sa ilalim ng malakas na ulan. Walang sinuman sa mga katulong ang pinayagang lumapit sa akin sa ilalim ng mahigpit na utos ni Doña Teresa. Nakatayo ako sa gitna ng kalsada, habang ang malamig na patak ng ulan ay dumadaloy sa aking muka at sumasabay sa aking basa ng mga damit. Hawak ko ang hawakan ng aking maleta na naglalaman lamang ng ilang simpleng damit at mga lumang sulat ng aking ama. Sa kabila ng lamig ng gabi, ang aking puso ay binalot ng isang matinding init ng galit na hindi kailanman maglalaho. Sa gitna ng madilim na kalsada at ng makapal na ulan, dahan-dahang sumulpot ang dalawang dilaw na ilaw mula sa isang lumang sasakyan. Ito ang lumang kotse ng aking ama, si Ricardo. Huminto ang sasakyan sa aking tapat at bumaba ang aking ama ng walang dalang payong. Ang kanyang buhok ay basa na ng ulan at ang kanyang muka ay may bakas ng matinding pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng dignidad. Hindi niya ako tinanong kung totoo ang mga akusasyon. Hindi niya ako sinumbatan dahil sa aking maling desisyon na magpakasal sa pamilyang ito. Humakbang siya palapit sa akin. Kinuha ang aking mabigat na maleta at dahan-dahang hinawakan ang aking nanginginig at nalamigang mga daliri gamit ang kanyang kulubot ngunit mainit na mga kamay. Ang init ng kanyang hawak ay tila isang mabilis na gamot na nagpabalik ng aking lakas. Umuwi na tayo sa vegan, anak. Ang mahina, ngunit matatag niyang sabi habang iginagaya ako patungo sa loob ng sasakyan. May tahanan ka pa ring babalikan. Habang nakaupo ako sa loob ng sasakyan at pinatutuyo ang aking buhok gamit ang lumang tela na ibinigay ng aking ama, isang malaking katanungan ang pumasok sa aking isip. Papa, ang tanong ko, habang nakatingin sa kanyang profile habang nagmamaneho sa dilim. Saan ninyo nakuha ang 1,000,000 piso para sa aking piyansa? Alam kong wala tayong ganong kalaking halaga sa bangko. Natigilan ang aking ama bago bumuntong hininga ng malalim habang nakatingin sa basang daan. Hindi ko rin alam, Francesca, ang sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Nang dumating ako sa presento, dala ang titulo ng ating maliit na lupa sa vegan. Sinabi ng opisyal na may isang hindi kilalang lalaki na nagbayad ng buong piyansa mo gamit ang cash. Sinabi lamang ng abogado na ang lalaking iyon ay nais lamang matiyak na hindi ka magpapalipas ng gabi sa loob ng selda. Napakunot ang aking no habang nakatingin sa labas ng bintana. Isang lihim na kakampi ang gumagalaw sa dilim. Isang taong hindi ko pa kilala, ngunit may sariling layunin na tulungan ako. Bago tuluyan lumiko ang aming sasakyan patungo sa highway, lumingon ako sa huling pagkakataon sa bintana ng mansyon ng pamilya Valeriano. Sa ilalim ng liwanag ng balkonahe sa ikalawang palapag, nakatayo sina Mateo at Bianca, magkasama habang pinapanood ang aming pag-alis. Ang kamay ni Bianca ay nakapulupupot sa bisig ni Mateo, habang si Mateo ay nakatitig sa aming sasakyan nang may bakas ng kalungkutan na wala ng anumang halaga sa akin. Tumingin ako ng diretso sa kanila mula sa malayo, habang ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking tuhod. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa salamin ng aming sasakyan ngayong gabi ay magiging isang spark ng apoy na aking gagamitin upang tupukin ang bawat bahagi
ng kanilang kayamanan at kapangyarihan. Ang dilaw na liwanag ng headlight ng aming lumang kotse ay unti nang naglaho sa dilim ng highway. Iniwan namin ang malaking bakal na gate ng mansyon na tila ba isang masamang panaginip na handa ko ng gisingan upang simulan ang aking tunay na laban. Ang simoy ng hangin sa Vigan ay may amoy ng lumang kahoy at kasaysayan, malayo sa mausok at mapagkunwaring kapaligiran ng Maynila. Sa loob ng 3 linggo, pagkatapos ng aking pag-alis sa mansyon, hindi ko hinayaang mabalot ako ng lungkot. Sa tulong ng aking ama, nagrenta ako ng isang maliit ngunit legal na opisina malapit sa makasaysayang daan ng Calle Crisologo upang muling buksan ang aking karera bilang isang independenteng financial consultant. Nais kong patunayan sa kanila na ang aking talino ay hindi nakatali sa yaman ng mga Valeriano. Habang abala ako sa pag-aayos ng aking mga libro ng transaksyon, isang matangkad at formal na lalaki ang pumasok sa aking opisina. Suot niya ang isang mamahaling Amerikana. May hawak na makapal na leather folder at may dalang aura ng isang taong sanay sa mga labanan sa korte. Siya si Attorney Gabriel, isang kilalang abogado mula sa isang sikat na law firm sa Maynila. Francesca Valeriano, ang bati niya. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng kumpiyansa habang inilalapag ang folder sa aking lamesa. Ako si Attorney Gabriel, at ako ang nagbayad ng iyong 1,000,000 pisong peyansa sa Maynila. Natigilan ako, ngunit hindi ko ipinakita ang aking gulat. Pinanatili ko ang aking tuwid na upo at tiningnan siya ng may matinding pagsusuri. Bakit mo gagawin iyon, Attorney Gabriel? Ang tanong ko, ang aking tinig ay malamig at puno ng pag-iingat. Hindi kita kilala at mas lalong wala akong kakayahang bayaran ang iyong serbisyo ngayon. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang umuupo sa harap ng aking lamesa. Hindi ko kailangan ng pera mo, Francesca. Ang sagot niya, habang binubuksan ng folder na naglalaman ng mga dokumento ng korupsyon ng pamilya Valeriano. Nais kong maging abogado mo sa kasong ito nang walang anumang bayad. Gusto kong tulungan kang makuha ang iyong diborsyo, malinis ang iyong pangalan, at higit sa lahat, makuha ang hustisyang nararapat sa iyo. Inilabas niya ang isang baso ng kape mula sa kanyang dala upang ialok sa akin bilang panimula ng aming pag-uusap. Ngunit dahan-dahan kong iniatras ang aking kamay, tinanggihan ang kanyang alok ng pagiging malapit. Sa halip, kinuha ko ang aking sariling panulat at marahan itong inilagay sa ibabaw ng kanyang mga dokumento. Hindi ko kailangan ng kape, Attorney Gabriel. Ang malamig kong sabi habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Kailangan ko ng mga resulta. Simuan natin sa mga ebidensyang hawak mo. Namilog ang kanyang mga mata sa aking dinalang pormalidad. Tila hindi inaasahan ang aking mabilis at matigas na reaksyon. Habang inaayos niya ang mga papel sa ibabaw ng lamesa, aksidenteng nahulog ang kanyang pitaka mula sa kanyang bulsa at bumukas sa aking tapat. Bago pa niya ito mabilis na makuha, nahuli ng aking matalas na paningin ang isang lumang larawan sa loob ng kanyang pitaka. Ito ay larawan ng isang magandang babae na may suot na lumang kasuotan at ang kanyang mukha ay may malaking pagkahahawig sa yumaong unang asawa ng ama ni Mateo, ang tunay na ina ng pamilya Valeriano na matagal nang pumanaw. Itinago ko ang aking natuklasan sa aking isip. Alam kong si Gabriel ay may sariling madilim na motibo sa pagtulong sa akin. Ang kanyang galit sa mga Valeriano ay hindi lamang dahil sa hustisya, kundi dahil sa isang personal na utang ng dugo. Ngunit handa ko siyang gamitin bilang aking sandata habang pinapanatili ko ang aking sarili sa ligtas na distansya. Habang kinatapos namin ang pag-aaral sa unang bahagi ng aming depensa, pumasok ang aking ama sa opisina na may hawak na isang puti at opisyal na sobre na kadarating lamang mula sa isang courier. Ang mukha ng aking ama ay puno ng takot at galit habang iniabot sa akin ang sobre. Francesca, ang manginginig na sabi ng aking ama. Galing ito sa family court ng Maynila. Mabilis kong binuksan ang sobre
at binasa ang nilalaman ng opisyal na dokumento. Naramdaman ko ang biglang paghinto ng aking hininga. Ito ay isang kautusan mula sa korte na nagbibigay ng pansamantalang solong kustodiya ng aking anak kay Mateo at nag-aatas ng sapilitang pagkuha sa aking anak mula sa aking pangangalaga sa loob ng 48 oras. Ginamit ni Doña Teresa ang kanyang mga koneksyon sa gobyerno upang kunin ang tanging bagay na nagpapanatili sa aking lakas. Napatitig ako sa asul na selyo ng korte na nakatatak sa ibabaw ng puting papel habang ang aking mga daliri ay dahan-dahang humigpit sa gilid ng lamesa. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa aking pangalan o sa pera. Ito ay tungkol na sa aking anak at sisiguraduhin kong ang bawat taong humawak sa kanya ay magbabayad ng higit pa sa kanilang inaasahan. Upang manalo sa isang digmaan, kailangan mong malaman kung sino ang tunay na humahawak ng patalim sa iyong likod. Habang lumalapit ang oras ng pagbawi ko sa aking anak, batid kong hindi ko maaring iwanan ang aking kapalaran sa mga kamay ng isang abogadong bago ko pa lamang nakikilala. Isang hapon sa aking tanggapan sa Vigan, lumabas si Attorney Gabriel upang sagutin ang isang mahalagang tawag mula sa Maynila. Iniwan niyang nakabukas ang kanyang laptop sa aking lamesa, isang pagkakataon na hindi ko palalampasin. Sa pamamagitan ng aking matatalas na daliri, mabilis kong sinure ang mga kamakailang binuksang dokumento sa kanyang system. Doon ko natagpuan ang isang scanned copy ng isang sertipiko ng kapanganakan mula sa Philippine Statistics Authority. Ang pangalan ng bata ay Gabriel Custodio, at sa ilalim ng pangalan ng ama ay malinaw na nakasulat, Eduardo Valeriano, ang yumaong asawa ni Doña Teresa at ama ni Mateo. Natigilan ako habang binabasa ang mga kasunod na legal na dokumento ng paghahabol sa ari-arian. Si Gabriel ay anak sa labas ng ama ni Mateo, isang lihim na itinago ng pamilya Valeriano sa loob ng maraming taon upang maiwasan ang iskandalo. Ang kanyang layunin sa pagtulong sa akin ay hindi dahil sa awa, kundi upang gamitin ang aking kaso bilang muso ng baril upang pasabugin ang buong imperyo ni Doña Teresa at bawiin ang mansyon at mga lupaing ipinagkait sa kanya. Naramdaman ko ang isang malamig na kapayapaan sa aking puso. Sa mundong ito, walang sinumang tumutulong nang walang kaukulang kapalit. Hindi ko hinayaang maging biktima muli ang aking anak sa kanilang paghihigante. Bago pa bumalik si Gabriel, tinawagan ko ang isang pinagkakatiwalaang manager ng bangko sa Vigan na aking kliyente. Ginamit ko ang aking mga natitirang personal na pondo upang magtatag ng isang lihim na blind trust fund para sa aking anak. Ang kasunduan ay protektado ng mga mahigpit na sugnay ng batas na walang sinuman, maging si Mateo, Doña Teresa, o si Gabriel, ang maaaring makagalaw o makasira, anuman ang mangyari sa akin sa korte. Nang pumasok muli si Gabriel sa silid, dahan-dahan kong isinara ang tab ng kanyang mga file at sinalubong ko siya ng may banayad at kalmadong ngiti. Tila ba walang anumang nangyari? Ayos na po ba ang ating mga dokumento para sa pagdinig bukas, Attorney Gabriel? Ang tanong ko, ang aking boses ay puno ng tamang timpla ng pagtitiwala at kawalan ng malay. Oo, Francesca, ang sagot niya, habang inaayos ang kanyang salamin ng may kumpiyansa. Sisiguraduhin kong bukas ay mababawi natin ang iyong anak. Handa na ang ating mga argumento. Tumango ako ng mahina habang tinitingnan ang kanyang bawat galaw. Sa aking pagsusuri sa kanyang mga digital na transaksyon kanina, nakita ko rin ang isang malaking pondo na patuloy na pumapasok sa kanyang account mula sa isang hindi kilalang korporasyon. Isang lihim na kasosyo na nagpupundo sa kanyang paghihiganti laban sa mga kumpanya ng aking biyenan. May mas malaking pating na naghihintay sa dilim at handa akong sumabay sa agos ng kanilang labanan. Bago kami magtungo sa Maynila para sa pagdinig ng korte sa susunod na araw, tumayo ako sa harap ng salamin sa aking silid. Isinuot ko ang aking mamahaling corporate jacket na kulay itim, inayos ang aking buhok, at pinatigas ang aking tingin. Naramdaman ko ang bawat hibla ng tela ng aking Amerikana, na tila ba ito ay isang mabigat na bakal
na baluti na aking isinusuot bago sumabak sa isang madugong giyera. Wala na ang mahina at umiiyak na Francesca. Ang nakatayo sa harap ng salamin ay isang reynang, handang bawiin ang kanyang kaharian. Habang inaayos ko ang aking maleta, biglang umalingaw ang tunog ng aking telepono sa tahimik na silid. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Sinagot ko ito nang walang pag-aalinlangan. Huwag kang pupunta sa pagdinig bukas sa Maynila, Francesca. Ang sabi ng isang malalim at binagong tinig ng lalaki mula sa kabilang linya. Kung gusto mo pang makitang ligtas at humihinga ang iyong anak, manatili ka na lamang dyan sa vegan. Bago ko pa magawang magtanong, ang linya ay biglaang naputol. Iniwan lamang ang isang mahaba at walang buhay na katahimikan sa aking pandinig, habang ang aking kamay ay dahan-dahang humigpit sa aking telpono sa gitna ng malamig na gabi. Sa isang maliit na silid sa isang hotel sa Maynila, mag-isa akong nakaupo sa dilim habang ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng aking telpono. Bilang dating tagapangasiwa ng mansyon, ako ang nagpalagay ng mga lihim na pet camera sa silid laruan at sa kwarto ng aking anak upang matiyak ang kanyang kaligtasan habang ako ay nagtatrabaho. Ang account na iyon ay nananatiling aktibo sa aking telpono, isang bintana sa impyernong aking iniwan na ginagamit ko ngayon upang magmatyag. Sa screen, nakikita ko ang malaking pagbabago sa mansyon. Formal nang lumipat si Bianca at kasalukuyan niyang inuutusan ang mga katulong na itapon ng aking mga natitirang halaman, mga larawan at mga gamit sa labas. Nais niyang burahin ang aking bawat bakas upang palitan ng kanyang marangyang kagamitan. Sa isang sulok ng silid laruan, nakaupo ang aking anak na si Timothy. Tahimik na naglalaro habang may hawak na baso ng katas ng mangga. Pumasok si Bianca sa silid habang abala sa pakikipag-usap sa kanyang telpono ng may mataas na boses. Sa kanyang pagmamadali, aksidente niyang napatid ang isa sa mga laruan ni Timothy na naging sanhi ng pagkatapon ng katas ng prutas sa kanyang mamahaling imported na karpet. Namilog ang mga mata ni Bianca sa galit. Ibinalibag niya ang kanyang telepono sa sopa at marahas na hinawakan ang manipis na bisig ng aking 5 taong gulang na anak. Inuga niya ang katawan nito habang dinuduro ang kanyang muka. Hampas lupang bata! Ang sigaw ni Bianca na aking naririnig ng malinaw sa pamamagitan ng speaker ng aking telepono. Wala kang kwenta tulad ng nanay mong magnanakaw. Sinira mo ang mamahaling karpet ko. Naramdaman ko ang biglang paghinto ng aking hininga at ang aking mga kamay ay nanghinig sa matinding galit habang pinapanood ang aking anak na umiiyak sa takot. Nais kong sumugod. Nais kong pumatay sa sandaling iyon. Ngunit pinilit ko ang aking sarili na manatiling tapat sa aking plano. Agad kong pinindot ang record button sa aking screen upang isave ang bawat segundo ng pangyayaring ito bilang karagdagang ebidensya sa korte para sa pagbawi ng aking anak. Bago pa muling masaktan ni Bianca si Timothy, mabilis na pumasok si Mateo sa silid. Nang makita niya ang kanyang anak na nanginginig sa takot sa ilalim ng kamay ni Bianca, may isang bagay na tuluyang naputol sa loob ng aking asawa. Humakbang siya palapit at marahas na itinulak ang kamay ni Bianca bago hilahin si Timothy sa kanyang likod. Huwag mo siyang hahawakan, ang sigaw ni Mateo. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit na hindi ko kailanman nakita sa kanya noon. Wala kang karapatang saktan ang anak ko sa sarili kong bahay. Sinisigawan mo ba ako, Mateo? Ang mapang-asar na sagot ni Bianca habang itinuturo ang karpet. Ang bangko ng aking ama ang tanging dahilan kung bakit hindi pa kayo natutulog sa kalsada. Ang bahay na ito ay pag-aari ko na sa oras na makasal tayo. Hindi siya sinagot ni Mateo. Binuhat na si Timothy at dinala ito sa kanilang silid upang ilayo sa babae. Habang dahan-dahan niyang inilalagay ang umiiyak na bata sa ibabaw ng higaan, sinubukan niyang hanapin ang paboritong laruan ni Timothy sa ilalim ng kama upang pakalmahin ito. Doon dumarating ang aking inihandang bitag. Habang kinakapan ni Mateo ang ilalim ng kama, ang kanyang kamay ay tumama sa isang matigas na bagay na nakabalot sa isang lumang panyo.
Inilabas niya ito. Ito ang lumang tape recorder na aking palihim na inilagay doon bago ako tuluyang pinalayas sa mansyon. Alam kong doon siya palaging naghahanap tuwing gabi upang ayusin ang mga gamit ng bata. Palihim kong pinanood sa pamamagitan ng camera sa silid kung paano pinindot ni Mateo ang play button. Ang boses ni Doña Teresa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Malinaw na pinaplano ang pagpapabintang ng pagnanakaw sa akin upang maligtas ang kanilang kumpanya. Nang marinig ni Mateo ang katotohanan na matagal niyang binaliwala, ang kanyang buong katawan ay tila nawala ng lakas. Napaupo siya sa sahig, habang ang tape ay patuloy na tumutugtog sa dilim. Niyakap niya ng mahigpit ang aming anak sa isang sulok ng silid, habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pagsisisi at pagkaunawa sa kanyang sariling kahinaan. Pagkalipas ng isang oras, sa pamamagitan ng kamera sa malawak na hapagkainan, nakikita ko sina Doña Teresa at Bianca na magkasamang kumakain habang nagtatawanan. Bumaba si Mateo mula sa hagdanan, bitbit si Timothy sa kanyang isang bisig, at ang tape recorder sa kanyang kabilang kamay. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng takot o pag-aalinlangan. Humakbang siya palapit sa lamesa at ibinalibag ang tape recorder sa tapat ng kanyang ina. "Alis kami ni Timothy," ang mariing sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malalim at pinaligiran ng malamig na determinasyon. "Ibinibigay ko na sa inyo ang lahat ng yaman ng pamilyang ito. Hindi ko kailangan ang pera na galing sa pagsira sa buhay ng aking asawa." Namilog ang mga mata ni Doña Teresa sa gulat, habang si Bianca ay natigilan. Sa kanyang pagkagulantang, nabitawan ni Bianca ang kanyang hawak na mamahaling baso ng alak na nagdulot ng isang matalas na tunog ng pagbagsak at pagkabasag ng salamin sa ibabaw ng marmol na sahig. Pinanood ko ang bawat piraso ng basag na salamin sa aking screen bago ko dahan-dahang pinatay ang application sa aking telepono. Ang laro ay nagsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito, ako na ang humahawak ng huling alas. Ang tunay na pagsisisi ay hindi nasusukat sa mga matatamis na salita, kundi sa sugat ng mga palad na nagtatrabaho. Nang iwan ni Mateo ang lahat ng kanyang credit card at susi ng kotse sa ibabaw ng lamesa ni Doña Teresa, inakala ng marami na babalik din siya pagkalipas ng ilang araw. Ngunit nagkamali sila. Sumama siya kay Timothy patungong vegan upang hanapin ako. Ngunit hindi ko binuksan ang aking pinto para sa kanya. Hindi sapat ang isang tape recorder para burahin ang 5 taon ng aking pagluha. Upang patunayan ang kanyang desisyon, nagrenta si Mateo ng isang maliit at mainit na silid sa isang maralitang komunidad malapit sa aking opisina. Nagsimula siyang magtrabaho bilang isang katulong na mekaniko sa isang talyer sa tapat ng kalsada, isang lugar na puno ng usok, dumi at ingay ng mga makina. Ang kanyang mga kamay na dati ay malilinis at hindi nakaranas ng hirap, ay unti-unti nang nabalot ng grasa, mga gas-gas at sugat mula sa mabibigat na bakal. Araw-araw, mula sa bintana ng aking air-conditioned na opisina, pinapanood ko siya. Nakikita ko siyang naglalakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng Ilocos. Bit-bit ang bag ng aming anak upang ihatid ito sa pampublikong paaralan. May bahagi ng aking puso na tila kinukurot kapag nakikita ko ang aking anak sa ganoong kalagayan. Ngunit mabilis ko itong pinapawi gamit ang aking Lee 3. Kailangang matutunan ni Mateo na maging isang tunay na lalaki na kayang tumayo nang walang suporta ng kanyang ina. Isang hapon, habang naglalakad ako patungo sa isang pulong, kasama ang isang kliyente, dumaan ako sa tapat ng talyer kung saan siya nagtatrabaho. Nakita ko si Mateo na hirap habang sinusubukang buhatin ang isang malaking gulong ng truck upang iayos ito sa tabi ng pader. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at pawis, at ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa bigat ng bakal. Sa kanyang pagkilos, nadulas ang kanyang paa at dahan-dahang gumulong ang gulong patungo sa kanyang direksyon na muntik nang umipit sa kanyang binti. Tumingin siya sa akin nang may halo ng pagod at isang tahimik na pakiusap
para sa tulong sa kanyang mga mata. Ito ang aming unang pagtatagpo ng malapitan. Sa halip na magpakita ng awa, dahan-dahan kong inayos ang aking mamahaling sunglasses, hinawakan ng mahigpit ang aking leather briefcase, at nagpatuloy sa paglalakad ng diretsyo nang walang anumang pagbabago sa aking mukha. Nilampasan ko siya ng parang isang estrangero. Alam kong nakatingin siya sa aking likod habang lumalayo ako, ngunit ito ang kailangan niyang pagdaanan upang linisin ang kanyang sarili mula sa karangyaan ng kanyang pamilya. Sa mga nakalipas na araw, napansin ko rin ang isang makintab na itim na SUV na palaging nakaparada sa sulok ng kalsada, malapit sa talyer. Ang mga bintana nito ay binalot ng madilim na tint, ngunit alam kong may mga mata sa loob nito na patuloy na nagmamasid sa bawat galaw ni Mateo. May masamang hangin na paparating, at alam kong hindi ito titigil hanggat hindi kami tuluyang nasisira. Habang tinatapos ko ang akin mga huling dokumento sa opisina bago sumapit ang gabi, isang sunod-sunod na sigaw at tunog ng mga nagbabagsakang kagamitan ang narinig ko mula sa tapat ng kalsada. Mabilis akong tumingin sa bintana. Isang grupo ng 4 na armadong kalalakihan na may suot na mga itim na jacket ang pumasok sa loob ng talyer. Marahas nilang itinulak si Timothy sa isang sulok at bago pa makakuha ng anumang proteksyon si Mateo, hinawakan siya ng 2 lalaki habang ang isa ay nagsimulang sumuntok sa kanyang sikmura. Ang nangungunang lalaki ay may hawak na isang mabigat na bakal na tubo na dahan-dahang inihampas sa balikat ni Mateo. Ito ang paalala mula sa pamilya ni Bianca, Mateo. Ang sigaw ng lalaki na aking naririnig, habang si Mateo ay dahan-dahang bumabagsak sa semento, duguan, at walang kakayahang lumaban upang protektahan ang aming anak na sumisigaw sa takot. Ang huling malakas na hampas ng bakal na tubo sa sahig ay nagdulot ng isang matigas na tunog ng pagtama sa semento na umalingaw-ngaw sa buong kalsada, bago tuluyang mabilis na sumakay ang mga lalaki sa itim na SUV at humarurot palayo sa dilim. Ang bawat dahan-dahang paggalaw ng aking mga daliri sa ibabaw ng aking lamesa ay tila isang dahan-dahang paghatak sa huling tali ng aking inihandang bitag. Pagkatapos ng naganap na marahas na pag-atake kay Mateo sa talyer, na agad kong ipinaulat sa mga pulis upang magamit bilang opisyal na reklamo laban sa pamilya ni Bianca, sinimulan ko na ang huling bahagi ng aking plano. Hindi ko hinayaang dumaan ang gabi ng walang ganti. Ginamit ko ang aking mga bagong nakalap na legal na dokumento mula sa aking mga koneksyon sa pananalapi upang iulat sa Bureau of Internal Revenue at sa Central Bank ang mga kahina-hinalang transaksyon sa pagitan ng bangko ng ama ni Bianca at ng kumpanya ni Doña Teresa. Nang simula ng mga opisyal na auditor ang biglaang pagsusuri, natuklasan nila ang napakalaking lihim na utang sa sugal ni Doña Teresa na hindi idineklara sa buwis. Ito ang naging sanhi ng mabilis na pagbawi ng pamahalaan sa lisensya ng kanilang kumpanya, na naging dahilan upang maging walang halaga ang pinagmamalaking yaman ng aking biyenan. Habang nagaganap ang pagguho ng kanilang kumpanya, pumasok si Attorney Gabriel sa aking opisina sa Vigan. May dala siyang nakakalokong ngiti habang inilalapag sa aking tapat ang mga papeles na nagpapatunay na siya ang nag-iisang tagapagmana ng mansyon ng mga Valeriano, gamit ang isang lumang kasunduan ng mana na may pirma ng kanyang yumaong ama. Tapos ng laro, Francesca, ang sabi ni Gabriel, na may kumpiyansa sa kanyang tinig. Sa oras na isumite ko ito sa korte, ang mansyong iyon ay magiging akin na at walang magagawa ang iyong biyenan kundi ang lumabas doon. Tumingin ako sa kanya nang may malamig na kapayapaan sa aking mga mata. Dahan-dahan kong inilabas ang dokumento ng trust fund na aking itinatag para kay Timothy, kasama ang isang ulat ng pagsusuri mula sa isang eksperto sa pagsulat na nagpapatunay na ang pirma sa kanyang hawak na kasunduan ng mana ay wad at ginawa lamang gamit ang makabagong teknolohiya. Namilog ang mga mata ni Gabriel at ang kanyang mukha ay unti-unting nawala ng kulay habang binabasa ang mga papeles na nagpapatunay ng kanyang sariling krimen. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Ang nanginghinig na tanong ni Gabriel
habang ang kanyang kumpiyansa ay tuluyang naglaho sa loob ng 1 segundo. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, kinuha ko ang aking gintong panulat at dahan-dahan kong nilagdaan ang opisyal na petisyon para sa pagbawi ng lahat ng ari-ariya ng pamilya Valeriano sa ilalim ng pangalan ng aking anak na si Timothy. Ginawa ko ang aking lagda ng may buong kapanatagan habang nakatitig sa namumutlang mukha ni Gabriel sa aking tapat. Natanto niya na sa bawat hakbang ng batas, mas matalino at mas handa ako kaysa sa kanya. Umatras ka na habang may oras ka pa, Gabriel. Ang malamig kong sabi habang inilalagay ang aking panulat sa ibabaw ng papel. Ang mansyong iyon ay para sa aking anak, at walang sinuman, maging ikaw, ang maaring kumuha nito mula sa kanya. Napilitan si Gabriel na kunin ang kanyang mga gamit at lumabas ng aking opisina nang walang nagawa upang labanan ang aking inihandang depensa. Nanatili akong nakaupo habang nakatingin sa isang maliit na puting sobre na iniwan ng isang hindi kilalang tao sa aking lamesa kagabi. Ito ang naglalaman ng kritikal na ebidensya ng pekeng pirma ni Gabriel. Isang malaking katanungan ang nananatili sa aking isip. Sino ang taong ito na patuloy na nagbibigay sa akin ng mga tamang armas sa tamang panahon? Bago ko pa masagot ang aking sariling tanong, ang balita sa telebisyon ay nagpakita ng isang live na ulat mula sa Maynila. Isang opisyal na warrant of arrest ang inilabas ng korte para kay Doña Teresa dahil sa malakihang pandaraya at pag-iwas sa buwis. Samantala, si Bianca, upang iligtas ang kanyang sarili mula sa iskandalo, ay mabilis na sumakay sa isang pribadong eroplano upang tumakas patungo sa ibang bansa, iniwan ang kanyang ama at ang aking biyenan na mabulok sa kanilang sariling dumi. Ang live na ulat ay nantapos sa pagpapakita ng labas ng mansyon ng mga Valeriano. Mula sa speaker ng telebisyon, ang matining at sunod-sunod na tunog ng sirena ng 3 sasakyan ng mga pulis ay dahan-dahang narinig habang papalapit sa malaking bakal na gate upang hulihin si Doña Teresa, ang hudyat ng tuluyang pagguho ng kanyang kaharian ng kasinungalingan. Ang amoy ng luma at basang semento, hinaluan ng pawis ng maraming tao sa loob ng kulungan, ay isang matinding sampal sa realidad ng buhay. Si Doña Teresa, ang babaeng dati, ay natutulog sa mga mamahaling sutla at umiinom ng tsaa mula sa porselana, ay nakakulong ngayon sa isang masikip at mainit na selda. Ang kanyang marangyang mundo ay tuluyan ng pinalitan ng 4 na sulok ng malamig na pader ng bilangguan. Pumasok ako sa silid ng bisita. Suot ang isang simpleng puting damit na walang anumang dumi. Walang diamante sa aking leeg, ngunit ang aking tuwid na tayo at ang aking tahimik na presensya ay sapat na upang ipakita kung sino ang tunay na nagwagi sa labanang ito. Nang ihatid ng gwardiya si Doña Teresa, natigilan siya nang makita ako. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at may mga hibla ng puti. Ang kanyang mamahaling makeup ay naglaho at ang kanyang suot ay isang simpleng dilaw na damit ng preso. Francesca, ang nanginginig na tawag niya. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng kayabangan habang nakahawak sa malamig na bakal ng rehas. Tulungan mo ako, pakiusap. Hindi ko kayang huminga rito. Ang sakit ko sa puso ay lumalala dahil sa init. Gamitin mo ang iyong mga koneksyon at ang iyong abogado upang makuha ko ang aking bael dahil sa aking kalusugan. Tiningnan ko siya nang walang kahit kaunting emosyon sa aking muka. Ang kanyang pakiusap ay walang ipinagkaiba sa mga salitang ginamit niya noon upang sirain ako. Ang bawat taong pumasok dito ay may kanya-kanyang dahilan upang lumabas, Doña Teresa. Ang malamig kong sabi habang nakatayo sa kanyang tapat. Ngunit para sa iyo, ang aking tulong ay may kaukulang kabayaran. Inilabas ko ang isang opisyal na kasunduan ng pag-amin sa kasalanan. Pirmahan mo ang papel na ito. Ang utos ko ng may matatag na tinig. Isang buong pag-amin ng iyong mga krimen na ipapalabas sa pambansang telebisyon, kasama ang isang pampublikong paghingi ng tawad sa aking ama sa Vigan upang ibalik ang kanyang karangalan. Kapag ginawa mo yan,
Ibibigay ko sa aking abogado ang utos na hindi hadlangan ang iyong hiling para sa medical bail. Sa kanyang matinding desperasyon, dahan-dahang iniyabot ni Doña Teresa ang kanyang nanginginig na mga kamay sa pagitan ng mga bakal na rehas upang hawakan ang aking kamay, umiiyak at nagmamakaawa na tila ba isang bata. Ngunit sa sandaling iyon, dahan-dahan kong iniatras ang aking mga daliri. Tumanggi akong magpadikit sa kanyang mga kamay na sumira sa aking pamilya. Ipinakita ko ang aking malinaw na hangganan na hindi na niya muling malalagpasan. Bago pirmahan ang dokumento, palihim na may itinulak si Doña Teresa sa ilalim ng maliit na kahoy na lamesa ng bisita patungo sa aking direksyon. Ito ay isang lumang sulat na may selyo ng pamilya Valeriano. Isang sulat mula sa aking yumaong asawa na si Eduardo, ang mahina niyang bulong habang dahan-dahang lumuluha. Isinulat niya ito bago siya pumanaw, na nagpapatunay na ang lahat ng lupaing kinuha ko sa iyo ay nakalaan talaga para sa magiging anak ninyo ni Mateo. May mga tao siyang pinagkatiwalaan na nagtago nito upang ibigay sa iyo kapag dumating ang tamang panahon. Natigilan ako bago ko dahan-dahang kinuha ang sulat at inilagay ito sa loob ng aking bag. Ang misteryo ng aking lihim na kakampi ay tuluyan ng nabigyan ng sagot. Ito ay ang huling habilin ng aking yumaong biyanang lalaki na ninais na protektahan ako mula sa kasamaan ng kanyang sariling asawa. Matapos ilagay ni Doña Teresa ang kanyang naninghinig na pirma sa aking kasunduan, dahan-dahan akong tumalikod upang lumabas ng silid. Ngunit bago ko pa marating ang pinto, isang mabilis na tunog ng paghinghinga at ang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan sa semento ang umalingaw sa loob ng selda sa aking likod. Nawalan ng malay si Doña Teresa dahil sa matinding atake sa puso, habang ang mga gwardiya ay nagsimulang sumigaw upang tumawag ng medikal na saklolo. Hindi ako lumingon. Ipinagpatuloy ko ang aking paglakad patungo sa labas ng gusali, habang ang aking mga hakbang ay nanatiling matatag sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang matigas na kalansing ng bakal na pinto ng bilangguan na sumara sa aking likod, ang huling tunog na aking narinig, na tuluyang pumutol sa anumang ugnayan ko sa madilim na kaharian ng aking nakaraan. Ang katotohanan ay tila isang dahan-dahang pag-agos ng malinis na tubig na naghuhugas sa bawat dumi ng nakaraan. Pagkalipas ng ilang araw, habang nakahiga sa higaan ng ospital sa ilalim ng mahigpit na pangangalaga ng pulisya, pormal na nilagdaan ni Doña Teresa ang kanyang opisyal na pag-amin sa harap ng mga mamamahayag. Ang balitang ito ay umalingaw sa buong bansa na nagpabagsak sa kanyang huling pader ng kayabangan. Sa Vigan, ang aking ama na si Ricardo ay muling nakatayo ng may buong pagmamalaki sa tapat ng aming paaralan. Ang lahat ng lisensya at prestihiyo na sinubukan nilang sirain ay muling naibalik sa amin ng may mas mataas na pagkilala mula sa pamahalaan. Ang aming hiya ay tuluyan ng napalitan ng isang malinis at matatag na karangalan. Isang hapon, sa tapat ng makasaysayang lumang simbahan ng Vigan, nakipagkita ako kay Mateo. Kasama ko si Timothy na masayang nakatingin sa mga lumang bago ng kalesa na dumarating sa kalsada. Nang lumapit si Mateo sa amin, natigilan ako sa kanyang hitsura. Wala na ang lalaking may suot ng mga mamahaling damit at amoy ng alak. Ang nakatayo sa aking harap ay isang simpleng lalaki na may tapat na tingin sa kanyang mga mata. Humakbang siya palapit at dahan-dahang ipinakita sa akin ang kanyang mga palad. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga sugat, gasgas at kalyo mula sa kanyang marangal na pagtatrabaho sa talyer sa loob ng mga nakalipas na buwan. Hindi ako nagpunta rito upang hilingin na tanggapin mo ako agad bilang asawa, Francesca. Ang mahina niyang sabi sa aking tapat. Ang kanyang boses ay may tunay na pagpapakumbaba. Nais ko lang patunayan sa iyo at sa ating anak na kaya kong magtrabaho ng marangal nang walang suporta ng aking ina. Gusto kong maging isang ama na ipagmamalaki ni Timothy. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay bago ko ibinalik ang aking tingin sa kanyang mukha. Naramdaman ko ang dahan-dahang paggaling ng mga sugat sa aking puso
Hindi dahil sa kahinaan o dahil sa mabilis na pagpapatawad, kundi dahil sa kapayapaan na gusto kong ibigay sa aking sariling kaluluwa. Ang tiwala, Mateo, ay hindi isang papel na maaari mong pirmahan para maibalik agad. Ang banayad kong sabi habang nakatitig sa kanya. Ito ay parang isang lumang gusali na kailangang dahan-dahang itayong muli mula sa simula. Ngunit pinatunayan mo na hindi ka na isang bakla o isang mahinang lalaki. Handa akong bigyan ka ng pagkakataon na maging bahagi ng buhay ng ating anak nang walang kontrol ng iyong pamilya. Isang luha ng pasasalamat ang dahan-dahang pumatak sa pisngi ni Mateo habang tumatango siya sa aking tapat. Sa sandaling iyon, tumingin si Timothy sa akin at pagkatapos ay tumingin siya kay Mateo. Ang aking 5 taong gulang na anak ay humakbang palapit at sa pamamagitan ng kanyang maliliit at maiinit na kamay, sabay niyang hinawakan ang aking kaliwang kamay at ang kanang kamay ni Mateo. Sabay kaming tatlo na naglakad sa ilalim ng lilim ng mga lumang puno ng acacia sa tapat ng simbahan. Isang dahan-dahang hakbang patungo sa isang bagong simula na libre mula sa bawat tanikala ng nakaraan. Bago matapos ang araw, isang abogado ang lumapit sa akin at nag-abot ng isang maliit na kahon ng mga alahas na gawa sa lumang kahoy. Ito ay pagmamay-ari ng yumaong unang asawa ng ama ni Mateo, ang tunay na ina ng pamilya Valeriano. Ito ang huling pamana ng pamilya na iniwan ni Doña Teresa para sa akin bago siya tuluyang magsimula ng kanyang buhay sa loob ng ospital, ng bilangguan, isang opisyal na pagkilala na ako na ang tunay na humahawak ng karangalan ng pamilya. Nagtungo ako sa dalampasigan ng Vigan bago lumubog ang araw, habang hawak ang kamay ng aking anak. Tumingin ako sa malawak na karagatan ng Ilocos, kung saan ang langit ay unti-unting binalot ng kulay ng ginto at kahel. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa aking mukha, na tila ba nag-aalis ng huling tinik ng aking nakaraan. Handa na akong harapin ang bukas, nang may buong lakas at karangalan, bilang isang malayang babaeng, hindi kailanman muling papayag na mabuwal ng anumang bagyo ng buhay. Ang banayad at ritmikong tunog ng mga alon na dahan-dahang humahampas sa dalampasigan ang huling narinig ko sa katahimikan ng gabi, na unti-unting nagdadala ng bawat alaala ng sakit patungo sa malalim na karagatan ng limot. Ang liwanag ng umaga sa Vigan ay may ibang klaseng init, isang malinis at banayad na sinag na dahan-dahang sumasalubong sa aking mukha habang nakaupo ako sa tapat ng aking bagong lamesa. Sa ibabaw ng pader ng aking opisina, nakasabit ang aking opisyal na sertipiko bilang isang financial consultant. Tinitigan ko ang aking pangalan na nakasulat sa ibabaw ng makapal na papel. Francesca Valeriano. Ito ang aking sariling pangalan, na binuo ko muli gamit ang aking sariling pawis, talino, at dignidad, nang walang anumang tulong o anino mula sa yaman ng mga Valeriano. Naramdaman ko ang isang matatag na kapanatagan na matagal nang ipinagkait sa akin. Maraming nagtatanong kung tuluyan ko na bang pinatawad si Mateo at ang kanyang pamilya. Para sa akin, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa lumang bitag na sumira sa aking pagkatao. Ang pagpapatawad ay ang dahan-dahang pagpapakawala sa matinding pot at galit na nakakulong sa aking dibdib upang magkaroon ng espasyo ang kapayapaan sa aking kaluluwa. Pinatawad ko si Mateo dahil nakita ko ang kanyang tapat na pagsisikap na magbago. Ngunit ang aming ugnayan ay hindi na tulad ng dati. Kami ay dahan-dahang nagtatayo ng isang bagong daan. Bawat piraso ng tiwala ay inilalagay ng may matinding pag-iingat, habang pinapanatili ko ang aking kalayaan. Ang malaking mansyon ng pamilya Valeriano sa Maynila, na dati ay simbolo ng kasakiman at pang-afapi, ay hindi ko hinayaang mabulok o maging sanhi ng bagong pag-aaway. Sa tulong ng trust fund ng aking anak, ipinasya kong ipamahagi ang pamamahala nito upang gawing isang pampublikong museo ng sining at kultura para sa mga batang lansangan sa Maynila. Ang bawat sulok na dati ay puno ng mga pabulong na kasamaan,
ay pinalitan na ngayon ng mga kulay ng sining at tunog ng dahan-dahang tawanan ng mga bata. Ito ang aking paraan upang linisin ang dugong nakasulat sa yaman ng pamilyang iyon. Habang tinitingnan ko si Timothy na masayang nagpapatakbo ng kanyang maliit na laruang kalesa sa sahig ng aking opisina, pumasok si Mateo dalang isang simpleng tanghalian na siya mismo ang naghanda para sa amin. Walang marangyang dula-dulaan, walang peking pangako. Tanging ang simpleng paggalang sa aking mga hangganan ang kanyang dala, at iyon ay sapat na para sa akin. Nais kong iwanan ang bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ng isang mahalagang aral na aking natutunan sa gitna ng bagyo. Sa ating kultura, madalas tayong turuan na maging isang martir, na ang tunay na lakas ng isang asawa ay ang kanyang kakayahang magtiis ng bawat pambabastos, bawat pambabalewala, at bawat sakit para sa kapakanan ng pamilya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang tunay na dangal ng isang Filipina ay hindi nasusukat sa kung gaano mo kayang tiisin ang dilim. Ang tunay na lakas ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na tumayo, patigasin ang iyong isip sa pamamagitan ng litri at lumaban gamit ang talino upang protektahan ang iyong sarili at ang iyong mga anak. Ang pag-asa ay hindi nagmumula sa paghihintay na magbago ang mga taong umaapi sa iyo. Ang pag-asa ay nagmumula sa iyong sariling mga kamay kapag ipinasya mong hawakan ang manibela ng iyong sariling buhay. Tumingin ako sa labas ng bintana habang ang araw ay tuluyan ng sumisikat sa ibabaw ng mga lumang daan ng Vigan. Ang hangin ay dahan-dahang umihip, nagdadala ng amoy ng kapayapaan at ng isang bagong simula na aking ipinaglaban at aking napanalunan. Ang aking koronang tinik ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang koronang gawa sa aking sariling dangal at kalayaan. Ang banayad na tunog ng mga alon sa dalampasigan ng Vigan ay dahan-dahang humuhugas sa bawat natitirang sakit ng nakaraan. Iniiwan ang isang malawak at payapang abot-tanaw. Ang gabi ng pagtitiis ay tuluyan ng lumipas, at ang umaga ay sumikat ng may dalang bagong liwanag ng pag-asa. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa bawat hakbang ng mahaba at madamdaming paglalakbay na ito ni Francesca. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, particular na sa bahagi kung saan umiyak ng walang tunog si Francesca sa madilim na banyo habang nakahawak sa malamig na marble na lababo. Pagkatapos siyang ipagkanulo ng kanyang matalik na kaibigan, hindi ko napigilang mapaluha. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng bawat patak ng kanyang luha, ang hapdi ng pagkakanulo at ang hirap ng isang babaeng nag-iisa sa gitna ng unos. Tulad ng gintong panulat ni Doña Teresa na ginamit ni Francesca sa simula upang lagdaan ang kasunduan ng kasinungalingan, sa huli, pinatunayan niya na ang sarili niyang panulat pa rin ang may kakayahang sumulat ng kanyang malayang tadhana. Ang bawat isa sa atin ay may hawak na sariling panulat upang muling iguhit ang ating sirang dangal. Ang bawat eksenang inyong napakinggan ay hango sa mga totoong karanasan ng mga kababaihan sa ating paligid. Mga kwento ng pagsisikap, pagtitiis, at ang hindi matitinag na lakas ng loob ng isang tunay na Filipina. Ito ay isang obra na nilikha ng may buong puso, talino, at malalim na pagninilay-nilay sa realidad ng buhay at pag-ibig. Sa pagtatapos ng ating kwento, nais kong mag-iwan ng isang tanong sa inyong mga puso. Sumasang-ayon ba kayo sa naging desisyon ni Francesca na patawarin si Mateo, ngunit hindi muna ito tuluyang tanggapin bilang asawa upang mapanatili ang kanyang sariling kalayaan at kapayapaan? O sa tingin ninyo, ba ay nararapat lamang na ibinigay niya agad ang buong pagkakataon bilang mag-asawa para sa kapakanan ng kanilang anak? Kumusta kayo habang nakikinig sa akin na yon? Nasaan tayo at ano ang inyong ginagawa? Marahil ay naghuhugas kayo ng mga pinggan, nagluluto ng hapunan para sa pamilya, o nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Sana ay naging kasama ninyo ako sa inyong mga gawain. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin
at sariling kwento ng buhay sa ating comment section sa ibaba. Dahil dito sa ating komunidad, palaging may nakikinig at nagpapahalaga sa inyong tinig. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Ipapanalangin ko ang inyong kalitasan, kapayapaan ng isip, at ang lakas na tumayo ng may buong dignidad sa bawat hamon ng buhay. Mabuhay kayo sa inyong sariling paraan, nang walang takot at may buong danggal. Pamagat ng kwento, Danggal at Koronang Tinik Paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay kathang-isip lamang, na nilikha para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe sa buhay. Ang karapatang ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Pinoy Love Stories.